beloved Boss Mike Cervera. Nakakapagtaka sa Davao City, umuulan ng droga. Eto na, mga kababayan ko. Oo, grabe, no? Kamakailan lang po, mga kababayan, ay meron na naman pong mga nahuling droga sa Davao. At naibalita rin natin ito, kamakailan na pati mga bata, mga kabataan, ay nagagamit o dadala na rin ng limpak-limpak na presyo ng droga. Sa Davao City ho mismo ha. Oh, nabalita natin to nung nakaraan. Yung bata po, mga kababayan ko, abay nahulihan po ng nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi. Ha, milyon-milyon halaga ng shabu. Yung pong nahuli sa isahong bata diyan sa Davao. At kahapon nga po, mga kababayan, meron na naman po, eto na nga, kahapon lang po ito, 6 na pakete na hinihinalang marijuana ang nakuha mula sa mga nagbebenta umanong minor de edad na naman. Putang ina talaga. Wala steak, mga kababayan, sa Davao. Kita nyo naman, yung mga kabataan dito sa Luzon, abay kung makabenga sa mga politiko tulad ni Jaya at saka ni Charis, kita nyo, abang binabanatan nila si Panutcha. Yung isa binabanatan yung si Greco Belica. Wala stick. Yun dapat. Yun ang mga mayroong kabuluhan yung ginagawa. Pero yung mga bata sa Davao, 2 estudyante sa Davao City, nahulihan ng higit, bata ito minor de edad, higit 300,000 halaga ng marijuana. Ayan higit 300,000 halaga ng umano'y marijuana. Putik na yan. Hindi, So ano ba yan? Umuulan ba ng droga dyan sa Davao? Shabu, marijuana, ano ba? Baka yung mga tinitira ni Baste, cocaine. Di ba? Ano pa? Di ba yun yung sinabi ni Ellen Adarna nung magkasama sila? Na ang tinitira daw ni Ellen, shabu, Mary Jane, marijuana, cocaine. Lahat Lahat, mga kababayan. Grabe. Eto na, mga kababayan ko. Ito yan 6 na pakete na hinihinalang marijuana ang nakuha mula sa mga nagbebenta umanong minor de edad sa Davao City. Davao City po. Basahin ang buong ulat sa comment. Ito na nga, 2 estudyante sa Davao City nahulihan ng mahigit 300,000 halaga ng umano'y marijuana. Kung mga kabataan na yung mga nagbebenta, diyan po sa may Davao City, ganito lang ang aking opinion diyan, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi. Ano po? Bakit yung mga kabataan? Lagi nyong tatandaan, ito'y pinapalabas nung panahon. Nung panahon ni Apo Lakay, na ang gawaing masama, sa mata ng bata ay nagiging tama. Nakuha nyo po, mga kababayan ko? Ang gawaing masama sa mata ng bata ay nagiging tama. Kaya, mga kababayan, ako'y naniniwala, itong mga kabataan na ito, napaulit-ulit na lang Ang dami. Ang dami. Umuulan na nga po Abay, nakikita po ito na ginagawa po ng mga nakakatanda sa kanila. Opo. Kasi hindi gagawin ng bata yan Kung wala silang nakakakitaan na halimbawa nagawain ng mga matatanda dyan. Baka siguro mga kababayan, nakikita nila yung mayor nga namin Di ba? Yung mayor nga namin mukhang adik Di ba? Si Kitty nga pinagmamalaki pa na nagmamariwana Di ba? So, nagiging tama na sa paningin nila kasi nga yung pong mga leader nila dyan
Ay, nakikita na ho. Oo, nakikita. Yung pong mga mali na ginagawa. Nakuha nyo? Mga kababayan ko. O, tulad yan. O, lalayo pa ba kayo? Si Baste, tignan nyo naman yung itsura. Si Pulong, nakita nyo naman ano, ha? Nananaksak ng bugaw. Si Kitty, pinagmamalaki pa yung pagmamariwana niya. At proud na proud pa, sabi nga ni Jojo Chavez. Di ba? So, ibig sabihin, mga kababayan, meron po silang pinanggagalingan. Na ang mga bata dyan, minor de edad, yun nga si Kitty, pinagmamalaki pa. Yun nga si Baste, ha? Talagang proud na proud pa sila ni Ellen Adarna. Tama ba, mga kababayan ko? Leonora Brown, late ka na. Catherine Galpo, ha? Pero, wag kayong mag-alala kasi itutuloy natin ito siya Bengador. Okay? Oo, itutuloy natin ito, mga kababayan. Eto na, pasok. Ngayon, tingnan nyo. Ganitong mga klase ho, ang mga membro ng kulto ni Duterte. Yan, no? Tingnan nyo, tulad ni Bato. Asan na ngayon? Nagtatago na. Hinahanap na ho ni Senator Antonio Trillanes. Di ba? Ngayon, eto na mga kababayan ko. Pakinggan ho natin. Siya, nasaan ba siya? Ang impormasyon natin ay nasa Davao City siya. Sa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. So nasa Davao City. Ako naniniwala rito, baka mamaya sa OJC. Ako mga kababayan, kung nasa Davao City lang, si Kalbo, si Palakambato, mga kababayan, nagtatago yan sa bunker, mga kababayan, sigurado ko. Nagtatago yan sa bunker. Mga kababayan ko, eto na ho, ang impormasyon ay galing mismo sa isang matino, gwapo, hindi katulad ni Bato. Hindi katulad ni Bato ito. Malayo kay Bato. Ito pong si Senator Trillanes, mga kababayan, ay nakulong din po ito at hinarap po yung kanyang mga kaso. Ano po, mayahambing talaga natin itong mga DDS, sa mga tulad nito, mga sila Trillanes, kukumpara nyo kay Bato, malayong malayo. Si Bato, sabi nga ni Heidi Pantino, duwag, duwag, ngakal ang itlog. Si Trillanes, kahit saan mo dalhin, dala-dala ang itlog at ang bayag. Si Bato, hanapin nyo, baka nilunok niya na. Di ba? Baka si Bato, mga kababayan ko, nilunok niya na yung itlog niya. Pero si Senator Trillanes, mga kababayan ko, dami ng pinagdaanan nito Sinugod nila inukupan nila yung Oakwood, Diyan sa Makati. Di ba? Tapos anong ginawa pa, mga kababayan? Tapang neto Binangga si Gloria Arroyo, Binangga si Gloria Arroyo na isang magnanakaw. Na nakulong, pinakulong ni Pinoy, tapos pinalaya ng isa pang magnanakaw, Evangeline Camilosa. Di ba? Pinakulong yan ni Pinoy. Si Gloria, yun yung may merong wheelchair lagi. Tapos mga kababayan, nung naupo si Digong, ayun, pinalaya si Gloria. Si Digong, mga kababayan, nagpapalaya ng mga kriminal. Si Manong Bongbong ngayon at saka si Pinoy, nagpapakulong ng mga kriminal. Magkaiba po, di ba? Magkaiba po, mga kababayan. Yung pong kanilang mga ginagawa. Magkaiba po Si Pangulong Bongbong nagpapakulong. Sino pa? Si Digong nagpapalaya.
Pakinggan natin. Ano ba yung masasabi ni Senator? Pasok! Nasa Davao City siya. Nasa Davao City, nagtatago, wala siyang planong lumabas. Ang kung dito is may precedence na pagka hindi ka pumapasok for a certain period of time, just like what happened to Senator Ping nung panahon ni GMA, inalock up yung office mo, i-absorb yung mga empleyado mo ng Senate. Pero, hindi ka na makaka-function. And by 2028, by a mere resolution ng Senado, pwede na siyang tanggalin. Para 13 na yung pipiliin sa 2028 elections. So ganun pala yun, mga kababayan ko. Si Bato, mga kababayan, hanggang 2028 ka lang magtatago. Kasi sa 2028, mga kababayan, si Bato, pwede nang tanggalin bilang senador. So, wala nang silbi yung pagtakbo mo bilang senador, Kasi hanggat hindi mo naman hinaharap yung warrant of arrest mo, mananatili yan na warrant of arrest. Diba? Ganon. Sabi ni Max Sadya rito, sikat na sikat ang Davao. Kung hindi, taguan, bagsakan ng droga. Grabe, no? Matindi. Diba? So ngayon, mga kababayan, si Bato, hanggang 2028, magiging senador pa. Tapos, eleksyon, di ba? Dahil hindi naman na nagpapakita, kailangan tanggalin na. Tapos ngayon, mga kababayan, kakapanalo lang di po ba? Kapapanalo lang niya noong nakaraan na ilang buwan pa lang Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Kita nyo? Septembre, Oktubre, Nobyembre. 6 na buwan. 6 na buwan na nagiging senador uli si Bato. Ngayon, ang tanong, masusulit mo ba yung yung panalo mo kung magtatago ka? Ang dapat gawin ni Bato, lumitaw na, harapin niya yung warrant of arrest niya at doon magiging tuloy-tuloy yung pagiging senador niya kahit nakakulong siya sa ICC. Ngayon, lagi ko tong sinasabi, senador ka pa rin, Bato, kahit nakakulong ka. At saka, ito maganda. Tuloy-tuloy yung sweldo mo, may pangkain ka doon at may papakain ka kay Digonyo. Matutupad yung pangarap mo at makikita ng tao na totoong mahal mo si Digong dahil sinamahan mo sa preso. Pero yung ginagawa mo na yan, baka magalit na yung mga DDS sa'yo, ikahiya ka nila. Sasabihin nila, nakakahiya naman si Bato. Nakakahiya si Bato. Talong-talo ni Senator Trillanes. Di ba? Ganun at ganun ang mangyayari dyan, mga kababayan Nakakahiya Biruin ninyo, si Bato nagtatago. Sino ba naman ang DDS? Sa bagay, mga tatanga-tanga yung mga yan, Sabi nga ni Senator Trillanes, kahit ano ipakain, kahit echas, lalamunin Basta DDS, tandaan nyo, Yan po ngayon, ang bagong katawagan sa mga tanga at bobo. Sabi nga ni, Katunying, di ba? Ba't ganyan ka mga twiran? Ba't ganyan ka sumagot? DDS ka ba? Di ba mga kababayan ko? Ba't ganyan ka mga twiran? Ba't ganyan ka sumagot? DDS ka ba? Kasi bubo ka. Di ba? Bubo, tatanga-tanga, di ba? Ganun Yung mga DDS, kaya wag na ako kayong magtaka. 13 senators na. So wala naging value yung pagkapanalo niya nung Mayo. Hindi na yan magpapakita. Kung magpapakita man siya, he will try to seek refuge sa Supreme Court, cover na doon. Pero I think dapat nga mag-volunteer na lang siya, pumunta siya, samahan niya si Digong doon sa Daig, di ba? Kaya nga, yan na nga yung sinasabi namin, Senator Samahan niya si Digong.
Kaya mga kababayan, kapag ka meron ho kayong sasabihan ng tatanga-tanga at bobo, mga kababayan, baguhin nyo na. Oo. Sabihin nyo, DDS ka, no? Kapag natatangahan kayo, Kapag natatangahan kayo sa isang tao, sabihin nyo, DDS ka, no? Ganun agad, wala namang alam yung mga yan, sasabihin nila, adik, bangag, ganun bayaran. Ay, nako. Oy, Berhel de Diyos, yung address mo, PM mo ko. Ganun. Tagal-tagal na nung sinasabi sa'yo. Ikaw na lang yata hindi nakakakuha ng relos mo. Mamimigay na naman ako ng relos sa Bingador mamaya. Ako pipili. Kaya, manood kayo After neto, lipat na tayo sa Bingador. Late na nga ako doon ng 3 minutes. Siyempre si Sentry ang topic. Para may kakwentuhan si Digong doon. Magkapatid sila doon, di ba? Oo nga. Lutuan niya ng favorite dish ni, talagang yun. Pwede nilang i-avail yun. Di ba? Kung talagang mahal mo si Tatay Digong mo, di samahan mo doon. Kaya nga, yun na nga yung sinasabi namin lagi. Kung mahal mo talaga, sinasabi mong tatay-tatay ka pang kalbo ka. Sabi ni Kalbo, ay ni Bato, mga kababayan, tinuring ko na parang pangalawang tatay ko, si Digong. Di ba? May paiyak-iyak pang hayop na yan. Yung pala, peke. Alam nyo, ang mga DDS mahilig magkunwari, parang yung mga Duterte. Di ba? Parang yung mga kampo ni Duterte at pati na rin sila Sara, sila Pulong. Basta ang kanan Duterte mahilig magkunwari. Kasimple yun. Pero dito, makikita na talaga wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang ang basis. Di ba? Okay. Pero yung sa akin nga po, Ay, nako. Ano sabi? Bago natin basahin tong comment ni Evangeline Cabilosa. Wala naman pala kayong malasakit kasi ang samahan nyo, pera-pera lang. Kita nyo? Wala talagang malasakit yung mga yan. Ang samahan nila, pera-pera lang. Basta tayo, Sentry, solid tayo Solid tayo, Sentry. Kahit walang pera, kahit walang pera, okay lang yan, Sentry. Walang pera. Sabi dito ni Evangeline Camilosa, yung brother kong Didilis, wala na, Boss Mike. Kahit birthday ng tatay namin, kinalimutan na niya dahil linamon na ng kabobohan. Grabe. Grabe na, mga kababayan, binoto ka raw ni JC, kaya lang hindi ka, okay lang yun. Basis, di ba? Okay. Pero yung sa akin nga po, officially, wala namang pronouncement yung ICC na mayroong arrest warrant. So, using that as a premise, bakit natatakot si Bato? Bakit siya nagtatago? Bakit nagtatago? Bakit takot ka ba to? Sabi rito, napapraning siya Eto, dapat maimbita to sa Bingador, Tuloy. Di ba? Takot daw. Nasa kanya yan, he's missing out on so many things din sa Senado. Di ba? Baka naman wala talagang warrant. Kahit siguro magtanong-tanong siya sa mga taga-PNP. Wala pang warrant, di ba? Oo nga. Tapos, gano'n na lang, mag-file lang siya ng TRO o i-insist niya yung extradition. Kita nyo, wala pa palang warrant. Wala pa palang warrant, mga kababayan. Nauna na si Bato nagtago. Hayop. Oo, mga kababayan, hayop si Bato. Wala pang warrant, Bato. Biruin mo, sa sobrang takot mo, nagtago ka na, nauna ka nang nagtago. Grabe. Wala pang warrant Instead of surrender. Ayan, pinayuhan pa, pinayuhan pa ni Senator Trillanes, mga kababayan.
Takot na takot si Bato. Baka kala mo, Jojo Chavez, takot na takot. Ang tigargar latag na. Leonora Brown, ano ha? Leonora Brown, ano? Nagtitigargar ang latag at ang kininang Bato, kung natin dyan ayamin na. Kininang Bato, tigargar latag mo, agraman ta, ormot mo. Ano sabi sa atin? Oy, yung mga Ilocano dyan. Sabi, ag tigargar tilatag ni Bato, agraman di ormot na. Our beloved Boss Mike Cervera.